Tinukoy ng mga salita ng Diyos ang pinakabuod ng issue. Bagamat ayaw kong aminin, talagang namumuhay ako noon pa man ayon sa mga satanikong lason. May kasabihan sa mundo, YOLO, na ang ibig sabihin ay you only live once. Kaya dapat kang magsaya sa buhay habang kaya mo pa. Palagi akong namumuhay ayon sa satanikong laso na ito. Pakiramdam ko, hindi ko kailangang ibigay ang lahat sa aking tungkulin at magkamit ng magagandang resulta, ni hindi ko kailangang pigain ang utak ko, magdusa o gugulin ang sarili ko. Hindi ba't mas maganda kung relax lang at walang stress? Gusto ko lang na maging madali at simple ang mga bagay-bagay. At ayaw kong igugol ang lakas ko sa paglutas ng mga problema sa gawain ng iglesia. Noong panahong iyon, bagamat mukhang ginagampanan ko ang aking tungkulin, wala akong anumang debosyon dito. Hindi ako kailanman nagsaliksik ng malalim para maunawaan ang mga ugat na sanhi ng mga problemang iniuulat ng aking mga kapatid, ni hindi ko nilutas ang mga ito. Hindi rin ako tumuon sa paglinang sa mga kapatid na masigasig sa kanilang paghahangad para italaga sila sa iba't ibang tungkulin. Napagtanto kong hindi ko kailanman nagawang isagawa ang katotohanan at higit pa rito, binaliwala ko ang atas ng Diyos. Naisip ko, kung hindi ako magbabago, hindi ba't sa huli ay matitiwalag ako dahil sa paggawa ng masyadong maraming kasamaan? Sa pag-iisip nito, hindi ko mapigilang makaramdam ng takot. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos, naunawaan ko kung bakit kailangan nating patuloy na hanapin ang katotohanan sa ating mga tungkulin. Kung hindi, maaari lang tayong mamuhay ayon sa mga satanikong lason at lalong maliligaw sa maling landas at sa huli ay aabandonahin ng Diyos dahil sa hindi kailanman tunay na pagsisisi.